Chairman Shen, talaga bang ipapamana sa batang babae na bumalik sa bansa ang posisyon pag tumatanda ng tao? Hindi na kasing talino tulad ng dati eh. May plano ang tagapangulo sa pagpili kay Siseng. Mga kasama, mangyari maghintay ng matiwasay. Naniniwala rin ako na mapapatunayan ni Zisheng na siya ang pinakaangkop na tagapagmana. Hoy, akala ko nga pinalayas ka na ng papa ko. Bakit nandito ka pa? Kapag naging tagapagmana si Zisheng, ako na mismo ang aalis. Mukhang hindi ka na makakahintay. Kasama, dahil sa karamdaman, ang tagapangulo ay hindi makakadalo. Ang pulong ng mga shareholders ngayon, ako ang mamumuno. Anong ginawa mo kay Papa? Ang pulong na ito ay pinaghandaan niya ng matagal. Paano siya mawawalan ng dahilan sa sakit? Siya ang tunay na ama ko. Ano bang magagawa ko laban sa kanya? Ikaw ang dapat tanungin. Shen yan. Bilang sekretary ng tagapangulo, hindi pwedeng palagi si Papa ang gumagawa ng trabaho para sa'yo. Kahit may otoridad si Papa, tumatanda pa rin siya. Dapat yung tanggapin yon. Kung hindi, mas marami siyang pagkakamali at masisira ang reputasyon niya sa huli. Mga kasama, bilang sekretary ng tagapangulo, kinakansila ang pulong na ito. Ikaw, anong balak mong gawin? Gamit ang 20% ng aking shares, naglalabas ako ng petisyon para tanggalin si Shen Hongse sa posisyon ng tagapangulo. Ako ang bagong pangulo nyo, si Xian Jianping. 20%? Pero malinaw na 10% lang ang hawak mo. Yung isa pang 10, saan galing? Suportahan ko si Xian Jianping bilang bagong tagapangulo. Ako rin! Ako rin! Kayo. Kapag nagising si Papa, hindi niya kayo patatawarin. Kapag nagising ang matanda, ako nang magiging pinuno ng pamilya Shen. Talo na ang sitwasyon. Sino ang sangayon? At sino ang tutol? Tutol ako. Ziseng? Ako si Shen Zeseng, anak ng babae ni Shen Hongze. Hindi ako sang-ayon na si Xian Jianping ang papalit ng tagapangulo. Isang dalagita na wala pang alam. Kung hindi dahil sa pagkiling sa matanda sa'yo, wala kang karapatang pumasok sa pinto ng Shen Group! Siyempre may karapatan siya. Si Zising ang tinalagang tagapagmana ng tagapangulo ng Shen Group. Kung nandito lang sana ang tagapangulo ngayon, meron na siyang 20% ng shares. Sinabi mo rin mismo. Kung ngayon dumating ba ang tao? Magkakarating ba siya? Ikaw ang lagay ng laso sa sariling ama. Hindi mo ba alam yan? Mga ginoo at ginang, naniniwala ako, hindi rin yung gustong ipasang negosyo sa isang taong hindi ko kilala sa pamilya na naglagay ng lason sa sariling kamag-anak, tama ba? Bata ka pa. Anong ebidensya mo na si Shen Jianping ang naglagay ng lason sa tagapangulo? Hayaan muna natin yan. Si Shen Jianping ang pinakamagaling na tagapagmana. Bakit hindi natin siya suportahan? Kung hindi, susuportahan ng isang tao na wala pang shares. Kasi nandito ako. Gui Xiao. Ito ang shareholders meeting ng Shen Group. Wala kang karapatang dumalo. Tawagin ang security. Paalisin siya. Tignan natin kung sino maglakas loob sa akin. Gui Xiao. Huwag mong isipin na mababang luhang pamamaraan mo ay gagana dito. Ito ay ang Shen Group. Hindi ba sinabi ni Mr. Shen na ito ang shareholders meeting ng Shen Group? Ako rin ay isa sa mga shareholders ng Shen Group. Anong sabi mo? Anong kalokohan yan? Paalisin niyo na siya agad! Sa Shen Group ninyo, may nagtatago na nagbebenta ng shares. At nagkataon, nakuha ko ang 10% ng shares. Akala ko noon, ang 10% na shares, anong kayang magagawa? Pero, ako pa rin ang pinakamalaking shareholder. Mr. Gu, sinasabi ko sa'yo, ito ang Shen Group. Hindi mo kayang kontrolin ang lahat. Shen Jianping, huwag mong kalimutan, sa Shen Group, hindi lang ikaw ang Yan Master. Tama ba? Shen yan. Yang ampo na yan, na itinuring na anak para sa aking landas. Anong aasahan mo sa gatekeeper na ito? Kakagat ba siya?
Parang nalilito ka na yata. Mga gino't ginang, ang hawak kong 15% ng shares ay lilipat ko kay Zising. Paano mo nagawang magkaroon ng shares? Nung nakaraan, naganda si Papa ng kontrata kung saan ang 15% ng shares ng kumpanya ay ililipat sa akin ng maaga para sa mga hindi inaasahang pangyayari upang maiwasan ang alitan sa loob. Ngayon, kay Zising na ang 25% ng shares. Si Zising, ang pinakamalaking shareholder. Hindi ako dinakonasyon yan. Mga Ginoo at ginang, alam ko, para sa inyo, ang Shin Group ay hindi lang isang kumpanya. Ito ay bunga ng maraming taong pagsusumikap ng lahat. Para sa akin, para lang halaga nito, kaya nais kong hilingin sa inyong lahat na maghintay muna tayo hanggang sa bumalik si Papa bago magdesisyon. Ipinapahayag ko na pinagbabawal ang kahilingan ng palitan ng posisyon ng chairman. Kuya, salamat sa'yo ngayon. Kung hindi dahil sa'yo, ngayon, naalis na ko sa Shen Group. Pinangako ko kay Papa na poprotektahan kita ng maayos. Alam mo ba noon, nahawak ko ang 10% ng shares. Mr. Go, bakit ganito ang tinatanong mo? Ang 15% ng shares ay kabilang na sa Shen Group. Ang pinakamalaking shareholder, bakit sa simula pa lang, hindi mo na ipinakita ang kontrata para kansilehan ng pulong na ito? Kung ginawa ko yun, maiisip ng mga shareholders ng kumpanya na ang pamana ni Bunso ay ideya lang ng ating ama. Pero ngayon, meron pa rin ako bilang kuya. May mga prestihiyo ka na rin sa kumpanya. Kung hindi, iisipin ng iba na si Shen yan ay nagkakagusto sa sariling kapatid na babae. Nagpapatawa ka ba, Mr. Go? Napakatalino ni Bunso at bilang kanyang kuya, ako ay labis na pinapangaralan siya. Hindi ko nang hinihiling ang iba pa. Sa palagay ko, dapat mayroon pa kayong pag-usapan ni Bunso, Mr. Go. Sige, aalis na muna ako para hindi na ako makaistorbo. Sakto, titingnan ko muna si Papa. Para bang kinuha ang kaluluwa niya? Ano? May nararamdaman ka na ba sa kanya? Siya isang mabangis na ahas. Isang nilalang na malamig ang dugo. Huwag kang magpalinang sa kanya. Ginagamit niya tayo para patayin ang mas malaki gamit ang mas maliit. Hindi lahat ng tao ay kasing inosente mo. Shen yan. Mukhang mali ang pagkahusga ko sa'yo. Miss Shen. Matagal na. Bakit hindi pa gumigising si Papa? Miss Shen, huwag kayong mag-alala. Ang Ginoo, ang lason sa katawan niya ay hindi nakakamatay. Pero medyo matanda na siya at ang metabolism niya ay mabagal. Kaya pagkalipas ng konting oras, gigising na siya. Sige. Bantayan ninyo ito. Maliban sa mga kilalang doktor at nurse, huwag papasukin ng iba. Opo! Anong nangyayari? Siguro nawala ng kuryente. Miss Shen, huwag kayong mag-alala. Lahat ng kagamitan sa VIP ward ay may backup power. Kaya si Mr. Shen, hindi siya maapektuhan. Sige. Huminto ang ventilator na sa room 11. Magsagawa agad ng manual resuscitation. Room 11? Hindi ba itong room ng kuya ko? Kuya, sana ayos ka na. Kuya! Gumising ka, kuya! Nurse! Nurse! Shen Ziseng! Bakit nandito ka? Bakit nandito ka? Ako? Mr. Go? Ikaw si Shen Ziseng. Ang panganay na babae ng pamilyang Shen. Wala kang dahilan para pumunta dito para makita ang taong ito. Walang magkakaalam. Iniisip ng lahat na ako ngayon ay pumunta lang para kay Papa. Lahat ng tao sa pamilya Shen ay nakatingin sa'yo. Kung mabunyag ang iyong pagkakakilanlan, alam mo ba kung anong mangyayari sa'yo? Agos ikaw lang may mangyari sa kuya ko. Gusto mo ba na hindi ko muna magkitang kayong huling sandali? Kuya Xiao, pinangako mo sa akin. Sinabi mo na ililigtas mo ang kuya ko. Hindi mo pwede sirain ang pangako mo. Ang makakaligtas sa kuya mo ay mga doktor at nurse, hindi ikaw. Ngayon, ikaw si Shen Ziseng. Ang pagpunta mo dito ay makakasama lang sa kanya.
Pasensya na. Nagawa ko ang ganun. Magpapadala ko ng tao na mag-aalaga sa kanya ng tuloy-tuloy. Hindi mo na kailangan mag-alala. Boss! Nakita na namin ang bakas ng aksidente ng iyong ina! Ito yung taong nagpasiklab noon. Nagpadala na kami ng mga tao na magsusubaybay sa taong nagsiklab noon. Sige, naiintindihan ko. Magpapadala ko ng tao para ibalik ka sa pamilyang Shen. Pagkatapos ng huling operasyon ng kuya mo at kapag gumaling na siya, sa oras na yon, aayusin ko na magkita kayo. Salamat, Mr. Go. Mr. Shen, ang kwarto ng Ginoy nasa itaas. Hindi ko alam kung mawawala ng kuryente ang elevator. Baka mas mabuting akyatin na lang natin. Mas mabuti pang pagodin siya. Ang kwarto ng matanda, hindi sa palapag na ito. Bakit siya nandito? Sandali. Anong pangalan ng pasyente sa kwarto ito? Kaibigan mo na ba si Mr. An? Matagal na akong hindi nakikipag-ugnayan sa kaibigan na ito. Hindi ko alam kung anong sakit niya. Hindi nagkasakit si Mr. An. Na-aksidente siya sa kotse. Kakatapos lang niya mailipat mula sa IC sa regular na kwarto. At hanggang ngayon, hindi pa siya gumigising. Tinatawag niya sa panaginip ng kapatid niyang babae. Ang pangalan ay An Muyaw. Salamat. An Muyaw. Ziseng, nandito kami para makita si Papa. Baka pwede mo kaming gabayan. Hindi naman sa lang palapag ang kwarto ni Papa. Pero nakita kita kanina na pumunta sa ikalawang palapag. Ano? Ang bilis mo namang na-miss ang asawa mo. Shen Jiaping, huwag mong saktan ang inosente. Sino nagsabi na sasaktan ko ang iba? Gusto ko lang malaman. Anong relasyon mo sa lalaking ito? Wala kung anong relasyon sa kanya. Talaga? Kung ganon, gisingin natin siya at tanungin. Shen Jiaping, anong balak mo? Huwag mo siyang galawin! Yo-yo. Yo-yo. Hindi ka talaga si Shen Ziseng. Ikaw ang kapatid niya, si An Muyaw. Ako sa Shen Ziseng. Shen Jiaping, kahit ilang beses mo pang ulitin, hindi magbabagong sagot ko. Huwag ka nang manakit ng inosente. Sigurado akong may ginawa ka sa resulta ng dugo. Sabihin mo kagad sa lahat ang totoong pagkakilalan mo. Kung hindi, papatayin ko siya. Huwag mo siyang galawin! Ibigay mo sa akin ang lahat ng shares na hawak mo at ideklara mong isusuko mo ang karapatan sa pagmamana. Hindi ko magagawa yan. Ikaw, hindi ka ba natatakot na mamatay siya? Tumigil ka! Shen Jiaping! Ang lakas ng loob mo! Pati ba naman dito nangahas kang bataan si Shen Ziseng? Huwag mong isipin na dahil nasa ospital ang chairman, pwede mo nang gawin ang gusto mo! Ikaw talaga. Salamat sa iyong dalaw sa pagdalaw kay Emma. Si Shen Jiaping, mula noon ay lagi siyang may sama ng loob sa pagdating ng kapatid niyang babae. Hindi ko na kalang maging ganito siya kalupit na pati inosenteng tao sasaktan niya. Ngayon ko lang nalaman kung bakit ang chairman hanggang ngayon ay hindi pa rin ina-announce ang tagapagmana. Hayop ka! Wala kang puso! Niloloko niya kayong lahat. Hindi siya si Shen Ziseng. Ang pangalan niya ay An Muyaw. Ang nakahiga sa kama ay kapatid niyang lalaki. Hindi siya taga Shen family.
Nilason mo ang ama ko para hindi siya makadala sa shareholders meeting. At ngayon, mas lalo kang lumalala. Pati innocent ng tao sa saktan mo. Gusto mo lang kong palasin sa pamilya Shen. Ano bang kalokohan ang sinasabi mo? Anong ebidensya mo na ako naglagay ng lason kay Papa? Ikaw, ang ebidensya mo na kung si Ann Muyaw. Magpa-DNA test tayo. Hindi ba't malalaman natin agad? Nang una akong makarating sa pamilya Shen, pinilit niyo na ako magpa-DNA test. Gusto niyo ba ito yung pagdudahan niyo ako? Kailangan ko ng patunay ang pagkakailangan ko? Ito ang lahat ng shares na hawak ko. Kung mapatunayan na wala kang kahit anong kaugnayan sa lalaking ito, ibibigay ko sa iyo lahat. At iaanunsyo ko na tuluyan akong aalis sa Shen Group. Ngayon, hindi mo na yan matatanggihan. Guyi Xiao. Huwag mong sabihin na pumunta ka para pigilan siya magpa-DNA test. Sinasabi ko sa'yo, kahit ano pang mangyari ngayon, ilalantad ko ang lahat ng panglilin ng nyo. Ayoko lang naman na madumihan siya ng kamay ng ibang tao. Sa harap ng lahat, may takot pa rin pala may daya si Yang Master Shen? Talagang may utang ako sa'yo. Bilisan mo. Imposible! Imposible! Salamat sa regalo mo. Pag-uutosan kong mga tao na ilabas ang gamit mo sa pamilya Shen, bukas, hindi mo na kayong pumasok sa kumpanya. Pasensya na. Masyadong mabilis dumating si Shen Jiaping. Hindi nga ako nakaabot. Pero hindi naman lugi at nakuha mo pa ang shares. Pero, hindi ka ba dapat naghahabol ng salarin? Nang marinig ni President Gu na hinarang ka ni Shen Jiaping, agad niya akong pinabalik. Bilisan mong pagmamaneho. President Gu, 10 minuto na, hindi pa rin bumababa si Miss Shen. Bumalik muna tayo sa ospital. Pero boss, tungkol sa salarin sa sunog na pumatay sa ina mo, ito'y... Sabi ko, bumalik tayo sa ospital. Opo. Nakatakas ang salarin. Ikaw talaga, puro daldal. Bilisan mo, mag-imbestiga ka na. Opo. Salamat sa iyo. Imbis na pasalamat lang, mas mabuti siguro may gawin ka rin totohanan para ipagdiwang ang tagumpay natin ngayon. Salamat sa pagligtas mo sa akin ngayon. Pakiramdam ko, hindi na kita kayang iwan. Pwede mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa pamilya Shen? Gusto kong tumayo sa tabi mo. Depende sa magiging kilos mo. President Shen, ito ang impormasyon tungkol kina Ann Muyaw at An Yifan. Paano naman magiging ganun kasakto? Yung aksidente ay sakto pang kaibigan niya. Salamat sa regalo mo. Ipapapahanda ko na ilabas ang mga gamit mo sa bayan ng Shen. Bukas, hindi mo na kayang pumasok sa kumpanya. Shen Ziseng, hahanapin ko talaga ang tunay mong pagkakakilanlan!
Noon, ang mama ko, nagdesisyon na umuwi ng bansa. Isang araw bago yon, ang classroom niya ay nasunog. Nang malaman ko, may isang taong sinadyang magsimula ng sunog. Nang nagsimula akong mag-imbestiga, ang kumpanya ng Shen ay binigyan pa ng arsonista ng work visa para makabalik sa bansa. Ang mga dokumento ng approval, tsaka ay nasa opisina ni Shen yan. Kailangan mo talaga kong tulungan na makuha yon. Mr. Shen, nandito si Miss Shen para kausapin kayo. Nasaan siya? Nasa opisina niyo po. Naiintindihan ko. Kuya, bumalik ka na. Matagal ka ba naghintay? Sige, umupo ka muna. Bunso, tamang-tama. May gusto kong pag-usapan sa'yo. Ano yon? Itong resignation letter ko. Resignation letter? Hindi pagising si Papa, bakit biglaan naman? Noon, nung una akong kupkupin ni Papa, ang hangarin niya ay sanayan ako bilang assistant ng magiging tagapagmana ng Shen Group. Ngayon naman, naipasa ko na sa'yo ang buong Shen Group. Panahon na para gawin ang sarili kong bagay. Hindi pa sapat ang prestiyo mo sa pamilya Shen. Kailangan mong gamitin na mabuti si Shen yan bilang isang piraso ng laro. Pasensya na kuya. Hindi ako papayag. Alam mo rin naman na hindi na matatag ang loob ng mga tao sa Shen Group. Kung magre-resign ka pa ngayon sa ganitong sitwasyon, magiging parang buhangag na buhangin ang buong Shen Group. Kuya, pakiusap, tulungan mo na lang si Bunso. Huwag kang mag-resign. Pwede ba? Sige na. Dahil nakiusap ka, mananatili ako para tulungan ka. Magdaos pa tayo ng ilang salon events para mapatatag ang moral at mapalawak ang negosyo ng kumpanya. Ang bait mo talaga kuya. Salamat sa inyong dalawa sa paglaan ng oras para sa kolaborasyong ito. Salamat din sa inyo. Pupuntan ko muna sila. Sige. Sa opisina ni Shen yan, hindi ko nahanap ang hinahanap mo. Baka naman, nasa iba. Hindi. Sa ganitong bagay, si Lolo Shen hindi siya kikilos ng personal. Si Shen Jiaping ay walang silbi. Tanging si Shen yan lang. Anong gusto mong gawin ko ngayon? Akitin si Shen yan. Guhi Xiao, ikaw. Talaga bang wala kang pakialam sa akin? Hindi ba doon pa may gusto ko sa kanya? Hindi ba lagi mong iniisip na hindi siya masamang tao? Kung ganun, bibigyan kita ng pagkakataon para makilala mo siya ng totoo. Sising! Ayos ka lang ba? Mukhang ako lang nag-ilusyon. Guhi Xiao. Tulad mo. Paano ka makakaintera sa iba? Ayos ka lang ba, Sising? Tara na. Parang medyo na-sprain ng paa ko. Ihahatid na kita pa uwi.
Sising, pasensya na. Kanina, nataranta ako at mukhang lumampas na ako sa linya. Ayos lang. Ginawa mo yung pailigtas ako. Tama. Kukuha lang ako ng gamot. Ipahid mo lang. Ayos lang, kuya. Hindi na kailangan. Kala kong tapang niya ay sobra-sobra. Bakit ka nandito? Ako, nakaistorbo ba ako sa mundo ninyong dalawa? Yung iniutos mo sa akin, natapos ko na lahat. Si Shen yan, hindi siya ganun kababa. Zising, magpahinga ka muna. Tatawagin ko ang kasambahay para imasahe ka. Sige. Ikaw, nagkakagusto ka na ba sa kanya? Lasing ka na. Guyi Xiao, nababaliw ka na ba? Bakit? Bakit kay Shen yan ganun kakabilis magpakapit? Pero sa akin sobrang tanggi mo. Gustong gusto mo bang mahiga kasama siya? Teka. Hindi ba ikaw nagsabi na akitin ko siya? Ganun ka ba masunurin? Kung sasabihin kong akitin mo ako, gagawin mo ba? Hindi mo gagawin. Dahil malinaw na hindi mo kayang maghiwalay kay Shen. Guyi Xiao, kung gagawin ko, malakas ka bang tanggapin? Ikaw, na laging nagtatago sa likod ng iba para gumawa ng maduduming bagay. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ayon sa sinabi mo. Aakitin ko si Shen yan at magiging tao niya ako. Sa akin ka lang. Habang buhay, akin ka. Kumusta, Mr. Go? Yung utos mong akitin kita, kumusta ang pagkakagawa ko? Huwag kang mag-alala. Gagawin ko rin ang pang-akit kay Shen yan. Kung susubukan mo, sisiguraduhin ko ang kapatid mo bukas ay ililibing na. Eh, yung tungkol sa sunog, kailangan ko bang ipagpatuloy ang investigasyon? Ang bagay na yon, ako nang gagawa ng paraan. Ang kailangan mo lang ay tumayo ng matatag sa pamilya Shen. Yung pag-akit mo kay Shen yan, hindi man lang naging matagumpay. Kuya siya, buwisit ka! Sa akin ka lang. Habang buhay, akin ka. Guyi Xiao. Sino ba talaga ang totoong ikaw? Sa akin ka lang. Habang buhay, akin ka. Kuya, parang na-in-love ako sa isang taong hindi ko dapat mahalin. Kung gising ka pa ngayon, sasabihin mo ba kung anong dapat kong gawin? Kuya, huwag kang mag-alala. Pag natapos ko, lahat ng ipinapagawa niya sa akin, dadalhin kita sa ibang bansa para magpagamot. Gagaling ka.
Si Xing Jiaping ay natalo at nawala ang shares niya dahil sa taong si An Yifan. Ayon sa sinabi noon ni Miss Shen, siya at si An Yifan, dati sila magkaibigan. Magkaibigan lang. Ziseng, Kuya, bumisita ka na naman sa kaibigan mo ah. Ang ganda talaga ng samahan niyo. dahil nung nag-aaral ako, madalas niya akong tinutulungan. Kaya, Kuya, bakit ka nandito sa ospital? Sige na, yung tungkol sa'yo at kay kuya, narinig ko na lahat. Narinig ko, kailangan niya maoperahan agad. Kaya kumuha ko ng isang neurologist mula abroad. Pwede na siyang operahan ngayong araw. Malaki ang chance ang magising siya. Talaga, Kuya? Salamat talaga. Anong salamat? Kuya mo ako. Dapat lang nagawin ko to. Tara na. Kuya, salamat. Hindi ko talaga inaakala na gagawin mong ganito para sa kaibigan ko. Wala yun. Kahit wala ako, naniniwala ako na tutulungan ka rin ni Mr. Go. Walang kahit anong kabutihan na walang kapalit, laging may dahilan. Alam kong si President ko, hindi siya gagawin anumang bagay na hindi niya nakikita ang pakinabang. Pati ikaw, hindi ba kuya? Kung hindi akong tagapagmana, tutulong mo pa rin ba ako? Totoo, may sariling dahilan ako. Sa totoo lang, meron pa ako isang tunay na kapatid na babae. Kung tutuusin, kaedad mo lang siya. Sa tuwing nakikita kita, iniisip ko siya. Hindi ko kayang hindi ka tulungan. Kung ganon, nasan siya ngayon? Siya? Inampon siya ng isang mayamang pamilya at dinala sa kanila. Siguro nasa abroad na siya ngayon. Dapat masaya ng buhay niya. Masaya siguro ano? Narinig ko na buong araw na kayo magkasama ni Shen Yan sa hardin. Alam mo ba, na ginagamit ka lang niya? Kaya ibig sabihin, Mr. Go, nag-alala ka sa kaligtasan ko? Hindi magandang kalagayan ni Shen Hongze. Ayon sa orihinal na testamento, si Shen Jiaping ay makakuha ng natitirang 20% shares. Kung gusto mong pumalit, wala kang sapat na basihan. Kailangan mong mag-isip agad ng paraan para makuha ang suporta ng mga shareholders. Pinakakinatatakutan ng matatandang shareholders ay kapag ang bagong chairman ay umupo na, babaguhin niyang kanilang mga tungkulan at shares. Kaya, paano kumukuha ang tiwala nila? Ipag-uutos ko sa sekretarya. Nianda ang isang press conference para i-announce ang engagement ni Shen Ziseng. Bigla ang press conference ng Shen Group, posibleng ina-announce ang engagement ng pangalan ng dalaga. Hintayin mo lang ako, Shen Ziseng. Salamat sa pagdala niyong lahat ngayon. Hindi pa rin namin makontak si Mr. Go. Boss, mukhang naloko tayo. Kung magpapatuloy ito, malamang hindi tayo aabot sa venue. Lahat po, pakiusap, huwag kayong magpanik. Ang fiancé ko, nadila na dahil sa isang bagay. Anong bagay ang mas mahalaga pa kaysa sa publiko niyang engagement sa anak ng pamilyang Shen? Miss Shen, huwag mong sabihin na katulad ka ng ina mo, iniwan din ng lalaki. Ano ang pinagsasabi mo? Security, palabasin niyo siya. Sige, magpatuloy ka sa pag-arte, Shen Ziseng. Ang pangalan ng dalaga ng pamilya Shen, talagang nalako sa pag-ibig. Lumaki nang walang ama na gumagabay, kaya't napakagago talaga. Pakiusap po sa lahat, huwag kayong mag-alala. Pagdating ng fiancé ko, magbibigay siya ng paliwanag sa lahat. Hindi kaya nagbuntis ka ng anak ni Gui Xiao at ayaw niyang panindigan? Kaya naman ikaw, Miss Shen, ayaw mong tahakin ang landas ng dinaanan ng mama mo. Kaya mo kami lahat pinatawag para pilitin si Gui Xiao na pagkasalan ka. Guyi siya, ikaw ba noon?
Ganito rin ang mga chismis na naranasan mo. Miss Shen, totoo ba ito? Totoo bang sinabi niya? Ang engagement na ito ay desisyon naming dalawa. Walang pumilit kanino man. Nasa na si President ko? Miss Shen, kung hindi pa lalabas si President ko, magsisimula na akong magdududa na ang pamilya Shen ninyo ay nagpapakita lang ng pabor sa publiko. Sinayang ang pampublikong resources at niloloko kami lahat. Bakit ka ba si Mr. Gu hindi pa rin tumatawag? Shen Ziseng, tignan natin kung anong gagawin mo ngayon. Boss, sadyang sinasadya mga sasakyan na ito. Kung tuloy-tuloy ito, baka hindi na tayo makapunta sa engagement nyo ni Miss Anne. Sinong nagsabing mag-i-engage na ako sa kanya? Boss, ano bang ibig mo sabihin? Si Shen Jiaping, hindi papayag na magkaroon ako ng ugnayan kay Shen Ziseng at tagawin ng Shen family. At si Shen yan ay tsak na hindi papayag na mapalitan ng matagal ng sinusuportahang si Shen Ziseng. Kung pupunta ako, paano ko hahayaan sila mag-away ng ganyan? Kung hindi ka pupunta sa venue, hindi ba magiging target si Miss Anne? Hindi. Hindi darating si Gu Yixiao dahil ang fiancé na pinapahayag ng Shen family ay ako. Kuya, Sising, ngayon ang Shen family ay hindi na kayang harapin ang gulo at hindi pa rin matatag ang posisyon mo. Ito ang pinakamainam na paraan. Makinig kayong lahat. Ako ang fiancé na pinapahayag ng Shen family ngayon. Ang bastardo na ito. Gusto pang maging yumaong asawa ng Shen family. Shen yan. Talaga nagkamali ako sa'yo. Iniisip mo bang makinabang sa sitwasyon? Pakawalan mo siya. Kaya ang si Gu Yixiao ang humarap sa kanya. Secretary Shen, hindi ba't pumunta ka lang para tulungan si Miss Shen at para mawala ang gulo? Tsak na hindi. Ang Shen family, ang orihinal nilang balak itanggapin ang proposal ni Mr. Gu. Ngunit sa mga nakaraang araw ng pakikisalamuha, ang relasyon ko kay Ziseng ay lalong tumibay. Nagustuhan ko rin siya. Kaya ngayong araw, dahil dito, nandito ako para linawin ang aming relasyon. Gu Yixiao, hindi ba't magpapakasal ka kay An Muyao? Bakit hindi mo pa ito aksyonan? parang perfect couple. Isa ay pabalik na anak na babae ng Shen family. Isa ay adopted son na matagal na nilang inalagaan. Napaka-interesting ng kwento. Kuya, may trabaho pa sa kumpanya. Uuwi na muna ako. Sige, ako nang bahala dito. Interesting. Lalo itong nagiging interesting. Mukhang kailangan kong simulan kay An Yifan. Bakit hindi ka dumating sa oras? Hindi ba't maayos ito? Malaki ang impluwensya ni Shen yan sa Shen family. May hawak siya na 15% ng shares na ipapasa sa kanya ng chairman. Direktang maaari mong kunin ang kanyang network at shares. Lahat ng yun ay mapupunta sa'yo. Gu Yixiao, tamang opinion mo sa mga Shen. Wala kang mali. Parang pareho kayo. Lahat kayo ay mga ulol. Mula pa sa simula, balak na akong ipasa kay Shen yan. Tama. Bakit? Hindi ba't ito ang eksaktong gusto mo? Isa kang ulol. Ano ba talagang tingin mo sa akin? Hindi ba sinabi mo na sa'yo lang ako? Pwede ka maging fiancé ni Shen yan. Pero hindi yun ang hadlang na magiging minamahal ko. Ulol ka talaga. Ulol na kung ulol. Gu Yixiao, Napakasaya, hindi ba? baliw ka ba? Paano kung makita ng mga report ang mga nangyari? Eh ano naman? Walang problema. Tapos ng lahat. Gu Yixiao, baliw ka talaga. Ayos lang na may ganitong paninindigan ka. Pero dapat malinaw na sa'yo na ikaw at siya ay isang laro lang. Kung may makita akong kakaiba sa'yo, huwag mo nang asahan na makikita mo muli ang kapatid mo. Sige. Tulad natin. Isang laro lang din.
Hello, bantayin mo sina Shen Yan at An Muyaw. Kapag may kakaibang kilos, sabihin mo sa akin agad. Hindi. Muyaw! Mr. An, sa wakas nagising ka na. Nasaan ang kapatid kong babae? Hindi mo sasabihin? Hahanapin ko na lang siya! Mr. An, hindi ka pa pwedeng bumangon. Yoyo! Hindi pwede. Hindi pwede to. Ako... Mr. An, kumalma muna kayo. Ang kapatid ko, hindi siya pwede mamatay. Nakita ko lang siya kamakailan. Talagang buhay pa siya. Ihahatid kita para makita mo ang kapatid mo. Gusto niyo kong palisin sa Shen family. Hindi ganun kadali. Sa engagement party, maghintay kayo sa sorpresa na inihanda ko para sa inyo. Ito ang pinakamagandang pinakamahal na hiya sa aming tindahan. Napakaswerte mo binibini. Zising, gusto mo ba ito? Baka wag na lang. Di kaya dalhin na lang kita sa ibang tindahan para makita. Shen Yan, sa totoo lang, hindi mo kailangang gawin natin ito para sa akin. Nung araw na tumulong ka sa akin, sobrang nagpapasalamat ko sa'yo. Zising, gusto kong pakiramdam na kailangan mo ako. Kaya bigyan mo ako ng pagkakataon. Pakibalot na po ito para sa akin. Opo, sige po. Iswipe mo na lang ang card. Sasagutin ko lang to. Itong sising na to, hindi mo ba gusto? Bitawan mo ako. Tignan mo. Hindi ba maganda ito? Kuya Xiao, bitawan mo ako. Zising! Ginoo, nakapak na pong singsing ninyo. Nasaan yung babaeng kasama ko kanina? Siguro pumunta siya sa banyo. Sa 2 araw ninyo na magkasama, hindi ka ba niya hinawakan? Hindi, Kuya Xiao, tawan mo ako. Hinahanap na ako ni Shen Yan. Ilang taon na siyang nagsusumikap para sa pamilya Shen at handang maging manugang. Hulaan mo, pag nakita niya tayo ngayon at muli nagkabati, ano kayang magiging itsura niya? Zising!